Okay guys, yung ating pong kinukuha na body number o ano po ng tuktok, tapos na natin. Ito na po yung sa akin. Ito na yung sa atin na tuktok, para mapalitan natin ng kanyang body number. Ito, dati ko number ay 050. Ngayon, 053 Magandang hapon. Ito ang ating meeting ngayon. Nandito si Pres, nandito si Secretary at mga board at mga member. Ito ang ating pong pinagmimitingan. Sa hindi nakapunta dito, pwede nyo lang pakinggan kung ano ang magpit po, ang pinagbabawal po ng samaan po ng intra-toda. Pakinggan nyo lang ito para ipapaliwanag ni Fresh, papaliwanag ni Secretary ang mga dapat nating malaman ang binabawal. Ito na. Ang ng asosasyon is yung layunin talaga natin. So upang magkaroon ng maayos na paggalaw o sa organisasyon at legal na institusyon, matatag at mabuting pamamahala ng asosasyon upang tangkilikin o sundin ang batas, alituntunin at mga reglamento. So ipapaliwanag ko sa mamaya, may mga batas type, mga bylaws, implementing rules and regulations. So Article 1, membership. So kasali po kayo sa membership in general. Ang pagiging membro ay isang pansariling pamahalaan, katawan. Ang pagiging membro ay magre-reserba ng isang karapatan na magdetermina kung sino ang mga membro ng asosasyon at mga kondisyones ng pagiging membro. So yun po yun. Pagtanggap ng membro. So sa pansamantalang nakalagay dito is ititigil o mahihinto ang pagtanggap ng mga bagong papasok na miyembro ng tricycle o tuktok. Subalit kung mayroong magbenta ng membership o tricycle o mga tuktok rides, nag-resign o umalis sa nasabing asosasyon, ang mga miyembro ng board of trustees o yung pinagkatiwala ng mga board member, yung mga chairman of the board, ang chairman of the board din natin ang presidente rin, ay pagpupulong upang pag-usapan ang tungkol sa layunin ng pagtanggap sa papasok na bagong miyembro. So yun, sabi sa akin ni Pres kanina, gagawa kami kasi ng RMC, magdadagdag kami ng additional 20 kasi sa RMC ng City Hall is umabot tayo ng 101. So iba pa yung mga mayroong mga duplicate na mga plaka. Yun na dapat. Marami ang duplicate na plaka eh. So kawawa naman yung mga iba kasi ibang pamunuan na kasi ngayon. So yun ang utos kasi sa akin ng ating presidente na tanggapin pa rin. Kahit katulad yan sa Sapal, may mga problema yan, tinatanggap pa rin namin yan. Kahit pasakit sa ulo namin yan. Ano, Sapal? Yun kasi ang utos ng presidente natin. Kaya pasalamat pa rin tayo sa presidente natin kasi kung magkano membership ngayon, 20,000. Kung butaw mo lang is ang singil niya is 1 to 3 years is 5,000 lang yun ang sabi niya. So malaki pa rin ang naitipid mo doon kaysa kukuha ka ng panibagong membership, 20,000 yun. Ngayon, ang membership para sa bagong miyembro, ito ang tricycle o tuktok, ito yung nagkakahalaga ng 20,000 pesos talaga. So yung sakuan nyo na sa plaka na yun, so kasama na yun sa membership nya. Halimbawa, katulad nyo po bossing, ito papaliwanag ko sa iyo kasi member po kayo, mayroon kayong driver sa tuktok nyo. So may bayad po yun na tinatawag namin membership fee or accepting fee na 5,000 po yung bossing para yun sa kuan nyo, driver ninyo. Ngayon ganito, pag nagkaroon ng bentahan ng tuktok o tricycle rides, tuktok rides, kung sino man ang mapagbentahan, ito ay magbabayad ng, ito na rin yun, magbabayad pa rin po siya ng acceptance fee para tanggapin po siya sa aming asosasyon. Kasi yun ang nakalagay dito sa saligang batas. Ganon din yan sa mga ibang mga patakaran ng mga TODA. Ganyan din ang kunin kasi karamihan talaga ng mga rules ng mga TODA is halos magkakatulad lang po. Ito na section 4, pagsuspende sa miyembro. Ito po yun. So masakit man sa ating kalooban, gawa kasi ito kasi yung batas natin para magkaroon ng bawat isa ng disciplinarian action talaga, para hindi talaga kasi pag lagi niya lang ginagawa, kumbaga nagiging habit na hanggang sa hindi natin siya sinusuway, ulit at ulit. Pagka
violation natin yun, matatakot yung nagagawa pa ng mga gagawin niyang mga paglabag. Kapag napatunayan ang sala o kasalanan ay mabigat, ang nagkasalang kasapi, yun makikita nyo bossing, ang nagkasalang kasapi ay mawawalan ng karapatan o pribilehyo sa nasabing asosasyon at sususpendihin pagkatapos ng 3 sunod-sunod na beses ng opensiba. So mayroon per title first offense o kaya first count, second count, third count. So pagdating yan, ito turn over ko na kasi yan sa mga board member natin, sa leader of the board member natin. So disposition na po nila pupulungan nila kung anong ibibigay nilang violation. Halimbawa, violation niya is halimbawa, hindi nagtatara, di ba? Disposition nila, pag sinabi nilang tanggalin, wala akong magawa kasi sekretary lang ako kasi silang gumagawa ng batas kasi nasa batas nila yan na first count o first offense, second offense, third offense na nagawa niya, na ganun pa rin yung lagi niyang nagagawa, may karampatang kaparusahan talaga. So mawawalan siya ng pribilehyo, wala na siyang karapatan. Halimbawa, ako yung tinanggal na nila. Yung plaka ko na halimbawa 003, wala nang halaga yun. Kung pag-ibenta ko yun, magkakaroon ako ng problema kasi wala nang halaga yun. Kasi yung pinagbentahan mo, hindi tatanggapin yun ng presidente ng asosasyon ito kasi kailangan patakaran kasi na nakakuha namin is pag ibebenta mo yung plaka mo, sasabihin mo sa presidente, papaalam. Kaya ako, siyempre, nasuspended na ako, natanggal na ako. Siyempre, ganun gagawin ko. Hindi. Kasi pag ipaalam ko pa sa kanya, hindi niya papayag kasi wala nang halaga yun eh. Kukumpiskahin niya na yun kung nasa'yo rin kung ibibigay mo o hindi. So, yun, doon tayo magkakaroon ng duplicate. Or hihingin yung tulong ng MPTV. Pag nahuli ka, sila mismo magbabaklas ng plaka yun. Ganito yun. Kaya nangyayari yun. Kasi ang sabi kasi ng iba, binili niya daw naman yan. Totoo yun, binili. Pero ang nakalagay po dyan is pangalan ng presidente natin, pangalan ng federation president, at saka yung pangalan ng Intratoda talaga. So, binili natin pero ang rights talaga sa Intratoda pa rin sa mga namumuno. Sila kasi ang namumuno. Nasa kanila pa rin yun. Kaya bawat isang mga miyembro, kaya ginawa ito para magkaroon ng disciplinary action. Ito na tayo sa first Roman numeral ng section 4 sa pagsuspende sa miyembro. Ang mga miyembro ng asosasyon ay maititiwalag lamang ayon sa mga sumusunod kung dumating man, diba? Insanity, ibig sabihin nabaliw po siya, nabaliw. So maaari na siyang alisin sa master list sa ating asosasyon kasi nabaliw siya. So may proseso din tayo dyan. Diba? Gumaling. So kung tuloy na talagang gumaling, pwede natin kasi nararatificate po itong na to eh. Itong bylaws pa natin nararatificate. So sunod, capital offense. So mga ginagawa na mga krimen. So yun, pag ginamit yung tuktok mo, halimbawa nagnakaw, tapos nakita pala yung plaka mo, Intratoda 003, uy, ginamit pala sa pagnakaw. Hanapin ngayon nila yan. Pag nakita nila, sino bang may-ari niyan? Ako po. Tapos sabihin lang, ikaw ang driver. Hindi po ako ang driver niya kasi may driver lang po ako. Kaya yung tuktok mo is nasasangkot sa ganyan mga so maaaring magkakaroon ng problema. So disposition niya ng mga board member natin. Ito yung C, paulit-ulit na paggawa ng kung saan ang nagkasalang miyembro ay suspendido. So hindi nagbutaw, pangalawa, second count, third count, turnover sa kanya. Kung sabihin nila suspended mo muna kasi baka mayroon ng problema na to kasi depende kasi sa explanation letter pa kasi yan nag-aaralan pa nila eh. So kung totoo naman sabi niya, baka namatay nga yung nanay niya na ganito, di ba? Totoo nga kasi wala nga itong mga labas kasi ganito, tignan mo, hindi lumabas ng 1 week kaya hindi nakapagbutaw. Sumunod naman yung auntie niya naman, totoo naman may nakapag-produce yan ng mga death certificate sa tatlo nun. Sige, nagbigyan natin yan sa kanilang disposition. D, paggawa ng naiibang opensiba na may kaparusahan ng suspension. So ito yung paghahamon mo sa kapwa mo driver na hinahamon yung suntukan yun. So, parehas kayo masususpended yan kasi nasa code of ethics at saka code of conduct natin yan na kailangan magalang tayo.
Tapos heinous crime, ito yung pinagplanuhan mo, labag din ito sa batas, so napakabigat ito. Heinous crime, halimbawa, mamaya sabi yung kasi may galit siya sa kapwa niya driver. Pag connect-connectahin ko nga yung mga iba nitong mga kontas para may pagsindi niya masunog yung tok-tok niya. Di ba may mga ganyan. Tapos magulat na lang tapos di ba. Pero nasa pag-aaralan pa naman yan kung anong kasi lang, uy, nakita ko si malibog yan, umakyat dyan yung ba't umakyat dito yun eh, hindi ko naman kaklose yun di ba? Ganun yun na kaya depende pa rin yung sa kuan kung sa investigation ng mga kuan talaga. Next page po natin, bossing. Sige, sige. Ang naitiwalag na miyembro ay mawawalan ng karapatan o pribileyo sa nasabing asosasyon. Kung halimbawa, nasuspended ako, bawal muna akong magpasada sa mga area na yan. Pwede naman ako magpasada, mag-istorya, recto muna ako, yan lang muna yung kuhan ko. Halimbawa, suspended ako ng 1 week. So, 1 week ako hanggang doon ang biyahe ko. Hindi ako pwede dito kasi bawal ako dyan pumunta. So, pagkatapos ng 1 week, babalik ko, magre-report ako sa secretary. Sek, okay na ba Sek? Pwede na ba ako magpasada dyan? Oh, pwede na, 1 week na pala. Sige, imungkahay ko sa vice at saka sa presidente natin. Yun, pwede na siya. Pangatlo, ipinagbabawal sa mga miyembro ang mga sumusunod. Ito yung mga tinatawag na yung pagsuot natin ng kamiseta, bawal ang naka-short, bawal manigarilyo habang naninigarilyo. So, bawal yung pagka naninigarilyo habang nagmamaneho. Pwede ka naman manigarilyo, huwag ka muna magmaneho kasi meron tayong mga... Siyempre, mabaho sa ano yan. Ngayon, kasi may mga uniforms tayo. Pangit yun. Yun yung sa tinatawag nating code of conduct na wear proper uniform talaga. Tapos 4, bawal ang bawat membro ay kailangan mahinahon, marangal at disente, lalo higit sa lahat sa pakikipag-usap sa mga pasahero o kapwa driver. Magiging Okay guys, yung ating pong kinukuha na badge number o ano po ng tuk-tuk, tapos na natin. Ito na po yung sa akin. Ating pong nakukuha na. Kaya sa ngayon guys, pauwi na tayo. Shoutout po sa ating mga kamembro ng tuk-tuk dito sa Intratuda. Shoutout po sa inyo lahat. Nandito tayo sa ano ba to? Kasi maraming ano to. Nakapark na mga ano dito sa tuk-tuk yan. Kaya ito na yung sa atin na tuk-tuk para mapalitan natin ng kanyang body number. Ito dati ko number ay 050, ngayon 053 na yan. Kaya ito na guys, pabalik na tayo, pauwi na tayo ng base ko naman para makabit na natin nung ating body number doon na sa bahay. At ito po yung sa ating pong isusurrender na. Okay, shoutout po sa ating mga kababayan at sa ating mga kasamahan dyan na membros ng tuk-tuk. Maraming salamat. Thank you po. Bye bye na.